our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Yes Lord Part 1. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Efeso chapter 4 verse 7. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tumugon ka na ba sa isang paanyaya ng isang kaibigan? Ano ang nakita mong reaksyon ng iyong kaibigan sa iyong pagtugon? Masaya. Kung ang Diyos naman kaya ang magbibigay ng paanyaya at may ipagawa sa iyo,
Yes din kaya ang tugon mo? Ang aklat ng Efeso ay may perpektong balanse sa pagitan ng doktrina at tungkulin. Ang unang 3 kabanata ay tumatalakay sa mga doktrina. Ang mga doktrinang ito ay mga pagpapalang espiritu ni Jesus, mga mananampalataya. Ang huling 3 kabanata ay nakatuon sa responsibilidad ng iglesia na mamuhay sa pagkakaisa. Pagkakaiba-iba, kapanahunan, kadalisayan, at tagumpay. Natutuhan natin mula sa balanseng pananaw ni Pablo ang pangangailangan para sa orthodoxy, tamang paniniwala, at orthopraxy, tamang pamumuhay. Holman Bible Handbook isinalin sa Tagalog. Sa kabanatang 4 ay inilarawan ni Pablo ang iglesia bilang katawan, maraming bahagi, magkakaugnay at kailangan ang bawat isa. Kaya ipinakita niya kung gaano kahalaga ang bawat isa at kung ano ang magagawa ng bawat isa sa katawan ni Kristo na walang iba kundi ang iglesia. Ang una po, yes to the Lord's gift. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ayon po sa Efeso chapter 4, 7-8. Malinaw na ipinahayag ng talata ang mga salitang ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob. Katunayan lamang na lahat ng mga alagad o mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay may spiritual gift. Gayun din, maliwanag na ang nagbigay nitong mga kaloob ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ayon sa 1 Corinto chapter 12 verse 4 and 5, iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng tanging kaloob o spiritual gift. Hindi natin masasabi ngayon na wala tayo nito. John C. Maxwell, American author, speaker and pastor, who has written many books, primarily focused on leadership, ay nagsabi, when you find your spiritual gift, God will give you an opportunity to use it. Sa atin pong ikalawa, yes to the Lord's design. Ginawa niya ito pang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang.
Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ayon sa Efeso chapter 4 verse 12 to 15. Binanggit ni Apostol Pablo ang ibang kaloob sa Efeso chapter 4 verse 11 tulad ng apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Ang ibang kaloob ay nabanggit niya sa unang Korinto chapter 12 verse 4 to 11, 26 to 31. Sa Roma chapter 12 verse 4 to 8. At si Apostol Pedro ay nagbanggit din sa unang Pedro chapter 4 verse 10 to 11. May dahilan ng Diyos kung bakit niya ibinigay ang mga kaloob na ito sa mga mananampalataya. Inilahad ng mga talataan ang disenyo ng Diyos para sa lahat ng kanyang hinirang o para sa atin, upang makarating tayo sa pagkakaisa ng ihanda sa paglilingkod, maging matatag ang katawan ni Kristo, pananampalataya, pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging lubos na katulad ni Kristo. Isang napakagandang disenyo at masasabi nating isang perpektong disenyo ang mga binanggit ni Apostol Pablo. Ayon kay Charles Stanley, an American Southern Baptist pastor and writer, as God's children, we are not to be observers or to participate actively in the Lord's work. Spectators, sit and watch, but we are called to use our spiritual gifts and serve continually. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin upang kami ay makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Marami pong salamat sa aming mga bawat isang spiritual gifts na ipinagkaloob niyo po sa aming Panginoon. Nawa po ay ito ay magamit namin, di lamang sa aming mga kamag-anak, kakilala, mga kaibigan, Panginoon, kundi sa bawat aming makakasalamuha. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito, ang mga magsisipasok sa mga paaralan, ang aming mga anak, gabayan mo po sila at patnubayan, Panginoon, sa kanilang pagpasok. Ingatan mo po sila at pangunahan po sa kanilang mga school works. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin ko din po ang mga magsisipasok sa kanilang mga kanya-kanyang work. Panginoon, tulungan mo po sila, ingatan mo po sila sa kanilang pagbiyahe, patungo sa kanilang trabaho, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng ganap na proteksyon, Panginoon, at gabay. Ganun din po, dinadalangin ko din po ang aming mga kapatiran na nakararanas po ng karamdaman ngayon, Panginoon. Pagalingin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. At ang bawat gagamitin po nilang gamot ay inyo pong ibigay sa kanila, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Bye-bye po.